Ay, magandang gabi po sa lahat. Alas 11 na po. At tayo po ay may topic na naman na medyo matindi. No? Maugong pa rin ang nangyayari sa tinatawag na pagtatraidor ni Ginoong Duterte sa ating bayan. Magandang gabi po, Girlie Sumanghid. Magandang good evening, Engineer Toto, watching from Singapore. Magandang gabi po. At ang una nating bago tayo mag-topic, habang napaparami tayo ng ating views, nais ko lamang po palakpakan ang mga pulis at si BBM saka si Binhara Balos sa isang pinakamalaking achievement na nangyari sa Pilipinas pagdating naman sa usapin ng droga. At least nakita natin na ngayon na gumagalaw din talaga si Marcos pala sa droga. So natutuwa naman tayo at dinaan niya ito sa walang patayan. Ang may patayan lang problema ko sa Davao City. Pagkatapos po na 7 yung pinatay, nag-anunsyo noong March 22 si Pulong Duterte na pinapalayas na yung mga drug, mga addict, mga tulak sa Davao City. Sabi niya, magigira na. Kinabukasan, 3 patay sa Davao. Sunod nga araw, 2 patay. So 5 na. Nung 5, binira ko na rin siya. Nung binira ko siya, nanawagan ako sa Philippine National Police, kay BBM, nanawagan ako kay Binhara Balos, nanawagan ako sa Commission on Human Rights. Kaya nangyari, inimbestigahan siya ng Commission on Human Rights. Pero kinabukasan, may namatay pang 2, 7. At anyway, pumasok agad yung tinatawag na mga pulis at tinanggalan na ng mga baril ang mga pulis na pumatay. Na umamin na sila pumatay, pero sinabi nila ay nanlaban daw. So yan po ang resulta. Kaya ngayon siguro na challenge sa aking mga sinasabi si BBM, ito, nagresulta na sa pinakamalaki sa kasaysayan na hulihan ng shabu. At ito po ay nangyari noong kanina, no? Ang nakuha sa Alitagtag, Batangas province ay 13.3 billion pesos na shabu. Yun po ang nakuha. So, this is the biggest so far. Mas malaki pa ito sa nangyari sa WPD lending sa building doon sa Tondo, Manila, na kung saan maraming na-involved dito. Ang problema lang dito sa 13.3 billion pesos na shabu na nahulihan, 2 tonelada. 2 tonelada. Ang driver lamang ng Fulton na van ang nahuli. Wala na iba. So, dapat, ina-expect natin kasunod na makukuha na ng mga pulis kung sino mga tao sa likod. At ang tanong ko, bakit naman ang dami? 2 billion. At doon pa sa Batangas of all places. Nandun sa Batangas yung 2 billion shabu. So, wala na si Duterte. Marami na siyang pinatay. May mga, kung ano na mga sinasabi niya na ubusin yung mga droga, sabihin pa, my God, I hate drugs. So, kita mo, gilagin sinasabi ko nun. Marami pa rin. So, bagong lahat, no? So, ako gusto mong pakilala, ako po si Dr. Engineer Toto Kausing or alias Dr. Engineer Toto Bunyog. At ako po kalbo, sabi ng aking kumpare na si Epifanio Labrador, na sikat na vlogger sa Negros Oriental. Pero sabi naman ng nanay ko, bago siya mamatay noong June 21, 2023, ay gwapo naman ako. Tapos sabi naman ng asawa ko, ako ay si Vin Crudo na vlogger ng Pilipinas. Okay? So anyway, pagkatapos na mapupuri ko si BBM, maganda ang trabaho niya. At ibig sabihin to ay maayos ang mga nakuha niya. Tandaan natin nakuha niya ng mga pulis na nilagay sa iisakan sa
ano tawag diyan? PNP PNPDEG, no? Drug Enforcement Group. At tinanggal nila, marami silang tinanggal doon. So ibig sabihin, all along, para nagpapakita, hindi ko naman sinasabi na iyon na nga, na epektibo yung ginawa ni BBM at saka ni Interior and Local Government Secretary na Benhar Abalos na tinanggal yung mga nakikita na natiwaling mga pulis, mga opisyal. So ito, nagresulta sa napakalaki, pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas ito. 2 tonelada. Ang problema lang, walang driver lang ang nakuha. But base sa kwento, ay nakakuha sila ng tinatawag na tip, no? Ang tip na kuha nila ay sinabi na may dadaan daw na yun nga sasakyan na may daladalang may daladalang droga. At ang ginawa ng pulis, hindi ko alam kung paano ginawa nila, ay pinara daw at saka sinita yung driver. Well, kung ako tanungin mo, medyo malabo ang pagkahuli ng mga pulis. Kasi pwedeng sabihin na illegal. So kung illegal, ibig sabihin masasayang lang yung kaso. Pero ang problema dyan, ang kakasuhan lang yung driver lang. At kung masasayang ang kaso, ay ano bang resulta niyan? Anyway, kahit madeklara ng judge na illegal ang paghuli, ipapasunog pa rin yung 2 tons o 2 tonelada na shabu. At least sa punto na yan, at wala namang pinatay. Pinagmamalaki ni BBM, walang namatay. So hindi ibig sabihin, kulang na lang sasabihin niya sinasampal-sampal niya si Duterte, sa panahon mo may namamatay. So ngayon, walang namamatay. Kaya para sabihin, parang gano'n. Sa akin, walang namatay. Sa iyo, maraming namatay. Parang gano'n sabihin. So anyway, pasalamat naman tayo at hindi naman din natutulog yung ang tinatawag na na damdamin ni BBM, no? At binigyan niya ng promotion ang mga pulis na involved. So ang nabigyan ng promotion diyan ay si dati captain. Nung mahuli to, captain pa lang rango niya, Captain Luis de Luna Jr. At nung mahuli na, kanina, binigyan na siya ng promotion, Major Luis de Luna Jr. na. So sila po, lumalabas sa aking pagbasa sa mga balita kanina, ay siya ay isang hepe ng police station doon. At para na siya naatasan na bantayan itong So ibig sabihin, ang nag-operate hindi PNP-DEG, kundi mga station police officers. At sila ay nahuli nila ito. Kumbaga, parang kung maniwala ka sa kwento nila, aksidente. Pero may isang report diyan na nabasa ko na matagal na inaabangan na pala nila ito. So kung inabangan at ginawa nilang paraan at nahuli nila, ibig sabihin, magaling magtrabaho yung mga nakasapi dito ng pulis. Kaya tama rin lang si BBM na i-promote niya lahat ng pulis na kasali sa trabahong ito. At kudos, palakpakan mga PNP, malaki ang nakuha, hindi mga piyait-piyait na mga sasi-sasi, pero walang namatay. Sa Davao City, may sasi-sasi, pero may namamatay. So that makes the difference. So ibig sabihin, ano bang nangyari doon? Totoo ba yung may patayan doon? Kung ako naman tanongin nyo, ay hindi po totoo yun. Kaya pasensya tayo mga pulis sa Davao, ay iniisip ko na ma-guilty kayo sa inyong ginagawa. Ayaw ko talaga yung ginawa ninyo na panghuli. Kasi ang paghuli nyo, may namatay. Paano mo paliwanag na nanlaban? Wala naman natamaan sa inyo na baril, binaril. Kaya kung binaril sa inyo, di dapat sana may natamaan, may namatay malang pulis. Dapat na walang namatay at nakakuha ka ng baril na hindi naman naputok, ay yun, matinding kabulastugan yun. Kung ako po yung Department of Justice Secretary o ako ang Secretary ng Department of Interior and Local Government, automatic may kaso kayo sa korte. Kasi inamin nyo na pinatay nyo. Dangan nga lamang inyong ang depensa ay nanlaban. O ngayon, sasabihin ko lang, sa korte kayo paliwanag. Kaya sampahan kayo ng murder dapat. Dapat ganun ang SOP. So kung mag-senador na ako sa 2025, ganon ang gagawin kong batas na magiging patakaran na kapag may isang namatay. Hindi lang investigasyon sa operation ng pulis. Automatic yan kasi inamin na nilang may namatay. So ang
ang batas ng ebidensya nagsasabi na kung inamin mo ikaw pumatay, ay nilagay sa iyo yung sa balikat mo yung obligasyon magpapatunay na pagpatay ay ay justified, ay may katarungan. So, pero hindi pwede sabihin na hindi ka ibibilang ko na hindi kasuhan, dapat kasuhan ka, dapat ganun mangyari. So, I'm glad na kinasuhan ka agad, pero ano lang atang kinaso, administrative. So, tinanggalan sila ng baril at tapos naka-freezer pa sila. Nakalagay sila doon sa tinatawag na custody ng holdings and accounting unit ng police doon sa Davao City. So, nevertheless, itong patunay na kaya rin pala na magtrabaho laban sa droga na walang patayan. Ito ang gusto ko mangyari. So, again, congratulations, Secretary Benhur Abalos. Congratulations, Major Luis de Luna at saka mga tao mo dyan sa Alitagtag Municipal Police Station, Batangas. Congratulations din finally kay BBM. At ganado ang iyong mga tao. So, ibig sabihin, gumana, tama yung desisyon ninyo, tanggalin nyo yung mga, natandaan nyo, nagpina-courtesy resignation ng mga pulis at may pinili kayo na tanggalin. So, ibig sabihin, tama lang yun ang ginawa ninyo. So, next, we'll go to, ang akin naman ngayon ay gusto ko lang i-congratulate yung reporter ng ABS-CBN na si Mike Navallo. Abogado po siya. Graduate siya ng UP College of Law at graduate din siya ng UP College of Communications or Mass Communications. Siya po ay tinalaga or inappoint ng Supreme Court na bilang hepe ng Public Information Office ng Supreme Court. At inaasahan natin na malaki ang pagbabago na mangyayari sa Supreme Court sa pamamagitan ng paglalapit ng Supreme Court sa masa o sa puso ng masa o puso ng mamamayan, na para maintindihan naman ng mamamayan kung ano ang ginagawa ng Supreme Court. Pangalawa, inaasahan ko sa isang pinagpipitagan na si Attorney Mike Navallo na magiging mataas ang uri ng desisyon ng Supreme Court. With due respect, hindi na maulit sana yung desisyon ng Supreme Court na pagtanggal ng lisensya sa akin kasi wala po talaga, mali po yung inyong pasensya na, Chief Justice Gismondo, pasensya na, Marvic Lunen, pasensya na, Justice Rosario, the decision that you made against me, that you removed my license as lawyer just because of a post on Facebook na pinost ko sa Facebook na ako ay nagsampa ng kasong overpricing o plunder laban sa congressman namin na si Ferdinand Dinand Hernandez sa South Cotabato, laban sa kanyang kapatid na si Maria Virginia Ledesma Hernandez, laban din sa director ng DSWD Region 12 na si Bay Surahayda Tanggol Taha, laban din sa kanyang accountant na si Ruhay Pakalandaba, laban din sa kanyang Bids and Awards Committee of Officers na pinangungunahan ng chairman nito na si Jackie Lau. Kasama din dyan si Emerita Dizon. Kasama din dyan si Muhammad Faiz Harif. Kasama rin dyan si kinasuhan ko yung mga anak ni Virginia Ledesma Hernandez bilang mga stockholders ng Takurong Fitmart. Ang kaso ko po sobrang lakas. Kasi bakit po? Ay nakakuha po ako ng resibo na binigay mismo ng Takurong Fitmart nang bumili ako ng mga katulad o parihong items na nakalagay sa food pack na kanilang nakontrata sa DSWD. Biro mo, walang bidding-bidding, sila lang nanalo. So ngayon, nanalo sila, walang bidding-bidding. Ang nangyari, pinresyuhan nila na 515 pesos and 41 centavos ang isang pakete. Pero kung nung ako bumili, kung anong laman, binili ko rin sa the same store, parehong store. At ang binigay sa akin na resibo, hindi lang nakasama yung tuyo, ay 270 pesos and 50 centavos. So kung sinama ang tuyo, 48 pesos, that is only around 318 pesos. So, and 50 centavos. So, ibig sabihin, ang overprice, almost 200 pesos. Ngayon, tiningnan ko, yung munggo na binili ko na 1 kilo ay nagkahalaga lamang sa Takurong Fitmart na 90 pesos.
Pero yung sinupply ng Tacorong Fitmart sa DSWD Region 12, sa resibo nila na binigay, na hawak ko rin, ay lumalabas 155 pesos and 1 centavo. So, ibig sabihin, 65 pesos ang diferensya. So, ilang kilo bang in-order ng DSWD mula sa Tacorong Fitmart? Akalain mo, 1,143,120 kilograms. So, ibig sabihin, pag-overprice ka lang ng piso, milyonaryo ka na. Pero ang in-overprice, 90, 65, 155 minus 90, 65 pesos. So, i-multiply mo sa 1,143,120 pieces ang 65 pesos, lalabas ka, labas, mahigit 70 million ang overprice. Ang sa plunder na kaso, kapag pag kumita ka ng 50 million, mahigit plunder ng tawag. So, lampas 70 million ang kinikita sa munggo pa lamang. So, tawag dyan, munggo plunder. So, akalain mo ba naman na pinarusahan ako ng Supreme Court dahil daw pinost ko sa Facebook noong January 19, 2019. Tapos, ang nangyari niyan, nagrekomenda pa kasi dumaan ang aking kaso sa investigasyon ng Integrated Bar of the Philippines at may may investigating commissioner na si Attorney Hilbert L. Makatangay na isang Batanggenyo na abogado, at ayon sa kanya, nagsinungaling daw ako nung sinabi ko na si Jackie Lau ay chairman ng Beats and Awards Committee. Pero totoo yan. May record ako, may ebidensya ako. Na ang ebidensya ko ay unang-una, yung report ng Philippine Center for Investigative Journalism na nagsasabi na siya talaga ay chairman. Tapos siya, kinasuhan niya ako ng disbarment dahil ayon sa kanya, nagsinungaling daw ako nung sinabi ko siya ay chairman. At ang kanyang katibayan na hindi siya chairman ay yung kanyang certification na binigay ng kanyang kapwa-akusado. So, ibig sabihin, hindi mo pa paniwalaan ang ebidensya galing sa kapwa mo akusado. At sinabi na si-ratify na mura nung September 12, 2017 ay hindi na siya daw chairman ng Beats and Awards Committee. So, ibig sabihin, inaamin niya na September 11 pa umaga ay chairman din siya. Ang kaso sinampa ko sa kanya ay hindi lang yung overprice. May mga transaction sa June 2017, may transaction sa July 2017. So, akalain mo ba naman, sinabi ni Hilbert Makatangay na sinungaling ako, ay kaya ang ginawa ko sa ngayon, kinasuhan ko rin disbarment si Hilbert L. Makatangay. Pasalamat din naman ako sa Supreme Court at pinasagot na nila si Attorney Hilbert L. Makatangay. So ngayon, pag manalo ako dito at papatunayan ko na nagsisinungaling si Attorney Hilbert L. Makatangay, ibig sabihin mali yung decision laban sa akin at hindi pwedeng sabihin na ako ay nagsisinungaling. So at hindi pwede sasabihin nagkamali ako sa pagpo-post sa Facebook. Kasi noong January 31, 2019 ay sinampa ko rin ang kaso sa Ombudsman. So until now, ang action na natatanggap ko noong April 13, 2022 ay sinabi sa akin na yung kaso daw ay binigay na sa Field Office Investigation ng Mindanao Ombudsman. Hanggang ngayon, wala pang resulta. Well, that's how speedy the procedure of our Ombudsman is. Pero kung mga gustong pasikat ni Samuel Martires, yung mga NFA investigation lang kuno na lumabas ang mga mali-mali yung pagpabenta ng mga bigas, wala pang kumakaso, pinasuspendin niya. Ano nangyari? Pati mga patay na empleyado ng NFA, pati nag-retire na, ay sinuspindi pa niya. Alam mo naman, kabubuhat talaga yung Martires, so bastos ka talaga ng tao ka. Biro mo, isuspendin mo, patay na tao, patay na empleyado. Ay, hindi ka talaga kaya hindi ka talaga maasahan. You have to be impeached. Magpe-prepare ako ng impeachment na case laban sa iyo, attorney or Ombudsman Samuel Martires. Tapos ang ginawa niya, naalala mo nung nagkakontrobersiya yung sa Bureau of Corrections na pagbibigyan ng pagpapalabas ng mga ilang preso sa panahon ni Paeldon na siya ang Director General ng Bureau of Corrections, ay wala pang nagreklamo, sinuspindi niya ng mga tao ron. Ganon pasikat talaga yung Martires ito. Ay, nako. So anyway, ang akin lang dito ay sa mapatunayan na unti-unti na mapatunayan na mababago na to. Ang ayaw ko lang kung nang solusyon ko kung paano, ano kayong gagawin ko. Kasi klarong mali yung ginawa ng Supreme Court sa akin. Diyos naman sila dyan. Ang hirap dyan, Diyos sila. So ngayon, nag-iisip po ako, frankly speaking, nag-iisip po ako na sasampahan ang Supreme Court. Lahat ng pumirma na justice, sasampahan ko na reklamo sa United Nations Committee on
human rights. At nabasa ko na, pwede pala ako magsampa ron, at kung wala ka ng pag-asa dito sa sarili mong bansa, makahingi ka ng tulong doon sa United Nations Committee on Human Rights. At nagdesisyon ako, total, hindi na nila ako madisbar dahil disbarred na ako. So pasensya tayo, Chief Justice Alexander Gismondo, Justice Rosario, Justice Marvic Lunin, Justice Japar Di Mampaw, Justice Mario Lopez, Justice Joseph Lopez, Justice sino pa ba? Marami pang si Maidas Marquez. Marami sila. 11 sila nagpumirma diyan sa akin. So ngayon, sasampahan ko kayo ng reklamo sa United Nations. Wala na akong pag-asa sa Pilipinas eh. Alam mo, ako pa nga lumalaban, at least kung pag lumalaban para sa bansa, para mabawi ang pera na 226 million na in-overprice, ako pa yung napaparusahan. So, ibig sabihin, tinanggalan nyo ko ng hanap buhay. So, para nyo na rin akong pinatay. At kung para nyo na rin akong pinatay, aba, ganda yun. Bakit? Parang binigyan nyo ako ng Medal of Valor Award. Kasi sa military po, ang pinakamataas na medalya, kapag ikaw ay sundalo na nagbuwis, nagsugal ng iyong buhay, ay bibigyan ka ng Medal of Valor. Kagaya kay Captain Conrado Yap na nag-iisang kapitan sa sundalo natin sa 10th Battalion Combat Team ng Philippines doon sa Korea. Siya lang mag-isa, nagmamachine gun at naisalba niya ang kapwa niya, mista niya na sundalo na si Lieutenant Artiaga. Mga premier pareho mga ito. So, naitaboy niya yung mga Chinese. Biruin mo 40,000 na Chinese na army ang lumusob sa kanila. At may utos na si MacArthur at saka ibang mga opisyal ng UN Peacekeeping Force na mag-retreat na mga sundalo. So nag-retreat na ang Australian Royal Military Army, o di ka, nag-retreat na rin ng Canada, retreat na ng England, nag-retreat na rin ng Turkey. So ang naiwan na lang ang mga Pilipino. Magre-retreat sana, may utos na mag-retreat ang Pilipino. Kaya lang sa panahon yun, nakita ni Captain Conrado Yap, yung comrade niya, kasama niya ay napapalibutan ng mga Chinese, ng mga sundalo. Kaya, pinunta niya, siya mismo, hindi niya na inasa sa kanya mga sarinto. Siya mismo nagmamount ng 50 caliber. Binanatan niya yung mga umaatake ng mga sundalo ng mga Chinese. Pagkatapos, naisalba niya yung mga kasama ni Lieutenant Artiaga, buhay. Si Lieutenant Artiaga patay. Tapos si Conrado Yap ay patay. So, matapos na mapatay, 12 po sila namatay. So, pero 500 na Chinese ang pinatay nila. Ganun katindi, kagaling ang Pilipino. So, binigyan siya ng Medal of Valor. Kaya, binigay niya buhay niya para sa Pilipinas. Ganun din ako. Binigay ko ang buhay ko para sa Pilipinas para ipaglaban ang 226 million na nilakaw mula sa kaba ng bayan. Anyway, if that is so, I made the choice, if only for our country may be able to recover the money that was stolen from our country, from our government. So ganun po. May isa pang Medal of Valor awardee sa Philippine soldiers sa South Korea. At kasama diyan sa 10 Combat Battalion Team din si Lieutenant Bonnie Serrano, na sa kanyang pangalan ngayon ang Bonnie Serrano, yung Santulan. So, nakapangalan sa kanya. At binigyan siya ng Medal of Valor Award at pagkatapos niyang languyin, kasama niya ang 5 sundalo niya, siyang tenyente, siyang team leader, nilangoy nila yung Yalu River na napakalamig, napakasinlamig ng yelo. So kahit malamig na yelo, nilangoy nila nang lumusot sila sa kabilang pampang, ay nilusod nila ang mga sundalo ng North Korea at China. Akalain mo, ang galing nila magdiskarte. Hanggat sa napasuko, 6 lang, 6 lang sila, pinasuko nila 77 na North Korean soldiers. At saka, siyempre, kasama din mga Chinese dyan. So, yan po ang ginawa nila. Buhay siya. Umuwi siya sa Pilipinas. Nakatanggap siya 48 medals ang lahat. Namatay siya noong 1970s. At si Marcos ang presidente na senior. At nung namatay siya dahil sa stroke. So, nung namatay siya, lahat ng 48 medals siya nakalagay sa kanyang kabaong. Pumunta si
President Marcos Sr. noong araw. Kasi Villar so obligado pumunta ang presidente. Nakita niya, sabi niya sa English, pero sa Tagalog pa sabi niya, sa kanya bang lahat medalya to? So sabi ng mga reporter, opo, presidente, sa kanya lahat yan. At bawat isang medalya ay pinagbubuwisan niya ng buhay yan. So, edi ang namangha ngayon si Lakay Marcos Senior. Bakit siya namangha? Kasi ang kanya 24 medals sa military, peke pa. Yan naman katotohanan, di ba? So anyway, well, let's go to the maitim na balak. So tapos na yan, maitim na balak laban kay Duterte. Ano ba maitim na balak laban kay Duterte? Ang battle, Polnick, yung Battle of Yultong, yun po yung kay Conrado Yap. Okay. Yung kay naman, ang ibang okasyon naman yun, yung kay Bonnie Serrano. Yalo River naman ang nilangoy niya. So, mayroon pa silang battle dyan na pinanalunan din nila. Battle of Mudong. So anyway, so much for that. Ang issue sa ngayon na mainit ay patuloy pa rin ang pagbabaga ng tinatangi nila na katraidoran ni Duterte. Sa pagkakaroon ng secret gentleman's agreement or whatever, with Chinese President Xi Jinping na ang kanilang agreement ay ang una ay hindi na magdadala ang Pilipinas ng hindi na magdadala ng construction materials para sa BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal at pagkain na dapat dalhin. So, ibig sabihin, binabawalan tayo ng China sa exclusive economic zone. Pagkatapos, may mga dalawa pang agreement na sinabi doon, pero panay ng lahat ay dininaya ni Duterte. Pero nung nagsalita ang Minister of Foreign Affairs ng China, binanggit yung tatlo. So ito naman, ang pagkasabi nila niyan ay anong resulta? Sabi ni Bongbong Marcos, I rescind. Ano bang ibig sabihin ng rescind? May kontrata, tapos dineklara mo invalid, terminated, rescinded. Ibig sabihin, pag ginawa mo yan, inanunsyo ni Bongbong Marcos. Ibig sabihin, pag ginawa ni Bongbong Marcos yun, ang ibig sabihin ay may kontrata. Ang problema, wala nga kontrata. So, anong i-rescind mo? Kaya, mga legal advisor ni Bongbong, Chief Justice Lucas Bersamin, payuhan mo naman si Bongbong. Panay mga palpak yung mga sinasabi tungkol sa batas. Parang lamang lang siya ng isang paligo kay Ruben Padilla. Si Ruben Padilla nagtatagalog. Si Bongbong nag-i-English kasi magaling um-English. Pero pareho silang mali sa kanilang mga punto sa batas na ginagamit. Chief Justice Lucas Bersamin, na ikaw naman ay Executive Secretary ni Bongbong, ay obligasyon mo yan na maging gagaling din siya ang utak niya pagdating sa simpleng batas, dapat hindi nagkakamali. So ito pa, ang pagkakamali, aywan ko ba kung bakit hindi tinuturuan ni Lucas Bersamin, si Bongbong. Tinanong si Bongbong ng mga reporter ng FOCAP, Foreign Correspondents Association of the Philippines. At nagtanong siya, ano naman po ang stand mo magpapari kung halimbawa hingiin ng International Criminal Court sa iyo ang tulong sa iyo na arestuhin si Duterte, arestuhin mo ba? Anong sagot? Ang sagot niya, hindi. Kasi walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Sabi niya, our courts are functioning, our Justice Department are functioning, the police are functioning. Ano yan? Ang mga sinabi niya ay puro kabubuhan. So, okay. Nagpa-function. Ang tinutukoy mo nagpa-function ngayon. Kasi present tense ang ginawa mo. So, ang pinag-usapan, mga krimen na ginawa ni Duterte sa panahon niya. So, we're functioning ba? Tanungin kita. Tapos, ang sinasabi sa iyo na walang jurisdiction, bakit hindi pa niliwanag sa iyo ni Lucas Bersamin na kasama po si Lucas Bersamin sa mga justice na pumirma sa decision ng Supreme Court po na dineklara nila na kahit na nag-withdraw na ang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-withdraw ni Duterte noong March 17, 2018, ay may obligasyon pa rin ng Pilipinas na
makipagtulungan sa International Criminal Court patungkol sa mga bagay-bagay, sa mga krimen na nangyayari sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng International Criminal Court. At kailan ba nagiging kasapi ang Pilipinas ng International Criminal Court? Mula po noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Bakit? Kasi ayon sa Section 125 ng Batas ng Rome Statute ay sinasabi roon kahit sinong bansa na kasapi ng tinatawag na International Criminal Court ay may kalayaan na umalis sa criminal court. Pero sa kondisyon na ang pag-alis niya ay magiging epektibo lamang 1 taon matapos ka na mag-withdraw. Winidraw ni Duterte sa pamamagitan ng pagdeposito ng sulat ng pag-withdraw doon sa Secretary General ng United Nations. At sinulat niya doon, tinanggap naman ng International Criminal Court at dineklara nila na 1 year from that time ay hindi na member ang Philippines ng International Criminal Court. Pero hindi siya nakawala sa mga kaso na sinampa sa International Criminal Court sa panahon nung siya ay presidente, sa panahon ng ang Pilipinas ay kasapi pa ng International Criminal Court. At sa panahon na yon, nasa gitna ng petsa ng November 1, 2011 hanggat May 16, 2019. So mga lahat ng namatay na yon ay kasama sa kaso na crime against humanity na isasampa laban kay Duterte. So, ano bang mangyari dito? Kung susundin mo ang Article 125, Section 125 ng International Criminal Court Rome Statute, ay kasapi pa tayong Pilipinas, may obligasyon bungbong. Magtanong ka kay Chief Justice Lucas Bersamin. Hindi lang nagsasalita ang mama nahiya lang sa'yo. Na obligado ka na ipaaresto mo si Duterte kapag lumabas ng warrant of arrest. Kasi ang kasong tinutukoy ng International Criminal Court ay yung mga kaso na nangyari sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng International Criminal Court. At ayon sa Section 125 ng International Criminal Court Law, ay may obligasyon ka na makipagtulungan. Tama ba? Naintindihan mo ba? So ngayon ang argumento ng isa mong ng Solicitor General mo na involved din na si Minardo Guevara, aywan ko ba, pinahiya nitong pagiging number 4 sa bar exams to top Ateneo graduate pa ito. Pinapahiya nilang Ateneo graduate na Ateneo school niya. At sinabi ba naman niya na walang jurisdiction ang International Criminal Court sa kaso laban kay Duterte kasi ang mga kaso daw yon ay binigyan lamang ng authority ng pre-trial chamber na magkaroon ng investigation noong September 15, 2021 na kung saan ay hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC. Yan ang argumento niya. Pero ang hindi niya inaargumento, ang hindi niya kinikilala, yung katotohanan na February 15 pa lamang ng 2018 ay nagsampa na ng inirecognize na, inanunsyo na ni Office of the Prosecutor Chief Fatou Bensouda na nag-umpisa na siya ng tinatawag na preliminary examination sa lahat ng kaso sa komunikasyon na sinampa ni Edgar Bato na killer ni Duterte, isinampa nila ni Trillanes kasama si attorney nakalimutan kong pangalan, Sabio, attorney Sabio na namatay din. At ang sinampa nila yung dinugtong nila yung affidavit na kapal. Affidavit na pinirma ni SPO3 Arturo Las Cañas. So, kasama yan sa loob ng 2018 na epektibo pa na member pa ng ICC ang Pilipinas. So, iyan ang basihan, anak na yun. Tapos, ang mali pa nilang argumento nila, nagpapakabubo na naman kayo. Bakit po? Sa Pilipinas, ang criminal law po, ang lahat ng klaseng offenses, alam ito ng lahat ng abogado na nakikinig sa akin, pati mga pulis na nakikinig sa akin kasi may mga subject sila na criminology. Sa Philippines po, may tinatawag na prescription
or sa layman's term, expiration. Lahat po ng klaseng krimen ay kung hindi mo maisampa sa takdang panahon, ma-expire ang karapatan mo. Kagaya ng murder, kung hindi mo maisampa mula nang didiscover mong krimen sa loob ng 20 years, hindi ka na pwede makapagsampa ng kaso. Ganun po yun. Ngayon, may ibang kaso kagaya ng libel o cyber libel man na dinesisyon ng Supreme Court, pabor sa akin, ang tawag na ngayon ay causing doctrine, ay kailangan isampa mo sa loob ng isang taon ng libel case mula nung araw na na-discover mo kuno yung tinatawag na na criminal libel. So, ngayon kung hindi mo masampa yan, ay tapos ka na. Thank you na lang kahit na nasira pa yung puri mo. Pero sa court, sa International Criminal Court po, walang expiration. Hindi nag-apply ang statute of limitations. Kaya diyan nagkamali si Bartap Natser, Minardo Guevara. Hindi niya isinaalang-alang na very clear ang pronouncement ng International Criminal Court, Rome Statute, na ang lahat ng klaseng krimen na sakop ng International Criminal Court, apat lang naman yan, ay hindi pwede mag-expire. So, ganun ang sinasabi. So, kung hindi mag-expire, with more reason na kahit hindi sila nakapagsampa ng, kahit ngayon lang nakapagsampa na hindi na member ang Pilipinas, ng lahat ng krimen na nangyari sa panahon na kasapi pang Pilipinas, ay hindi pa rin pwede sabihin na bawal na isampa. Kasi nga, walang limitasyon, walang expiration ang lahat ng criminal case sa ilalim ng Rome Statute o International Criminal Court. Tingnan natin para mapakita ko sa inyo, Article 1. So, Article 2, Genocide, Crimes Against Humanity. Article 8, War Crimes. Tapos, Article 8, Crimes of Aggression. So, elements of crimes. Jurisdiction, ratione temporis, preconditions to the exercise of jurisdiction. A state which becomes a party to the statute thereby accepts the jurisdiction of the court with respect to the crimes referred to in Article 5. In the case of Article 13, paragraph A or C, the court may exercise its jurisdiction if one or more of the following states are parties to the statute or have accepted the jurisdiction of the court in accordance with paragraph 3. So, yan tinatawag exercise jurisdiction. Sinabi dito sa C, if sa Article 13, paragraph C, if the prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime, diyan na magsimula ang exercise of jurisdiction. So, titingnan natin dito. Hinahanap po lang statute of limitation. Issues of admissibility, preliminary investigation, challenges, nibis in idem, applicable law, nullium crimen sine lege, nullio pena sine lege, non-retroactivity, individual criminal responsibility, irrelevance of responsibility of commanders. Ito, Article 29. Gusto ko ipakita sa inyo yung Rome Statute, para at least hindi ako nagsasabi ng marites dito. Ito, makikita nyo talaga ito. Rome Statute. Rome Statute. Dito pinag-usapan natin dito yung sabi ni BBM na wala the jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Maling-mali ka talaga dyan. BBM, lumalabas na bubo ka. Nakalabang ka lang ng isang paligo kay Robin Padilla. Yan Article 29. Article 29. Nagsasabi, non-applicability of statute of limitations. Ibig sabihin, hindi nag-expire ang lahat ng crime
o hindi mo pwede bawalan na dahil nangyari ang sulat hindi ka na member, ay hindi mo pwede bawalan na nagtapos na ang liability mo to answer. Very clear sa Article 29. Okay? So, yan po ang gusto ko lang isampal kay Medardo Guevara at saka kay Bongbong Marcos na sinasabi niya na walang jurisdiction kaya obligado po kayo. Kaya po ang mangyari po, ladies and gentlemen, paano kung naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Duterte, Digong, kay Sara, kay Bungo, kay Bato, kay Secretary Vitaliano Aguirre III, kay Secretary Minardo Guevara, kay Senator Bato, kay PNP Chief dati na si Oscar Albayalde, ay anong mangyari? Kasi hindi nila ipapatupad. So anong gagawin natin? Simple lang yan. Gagamitin kong utak abogado ko. Okay? Gagawin ko, magsampa ako ng motion to compel. Motion to compel kasi mandamos na yan. Motion to compel the President of the Philippines to enforce and the Philippine National Police and the NBI to arrest Duterte. Ganun na kasimple po ang gagawin natin. Ngayon, ano ang basihan ko? May isa kong basihan, ito sinasabi ko nga na Rome Statute mismo nagsasabi na may obligasyon ang Pilipinas na ipapatupad ang warrant of arrest sapagkat ang warrant of arrest ay pinalabas patungkol sa mga kaso na kasapi pa ang Pilipinas. Next, ano ang basihan ko? Yung pinalabasan ng warrant of arrest ng International Criminal Court si Vladimir Putin sa dahilan na maraming bata na Ukrainian na binitbit nila tinransfer sa Russia ay ano nangyari? Di ang president ng South Africa, kasi pupunta sana doon si Putin, nag-anunsyo siya na hindi niya ipaparisto si Putin. Ano nangyari? Yung mga opposition, mga tao sa South Africa, nagsampa ng kaso sa Supreme Court ng South Africa. At inutusan yung presidente ng South Africa na aristuhin si Putin kung tatapak sa South Korea. Ganun. Therefore, do not worry. Huwag kayo mag-alala. Kahit ayaw pa ni Marcos ipa-implementa, nandyan si Dr. Toto Kausing. Gagamitin kong aking talino. Pasalamat tayo sa Diyos. Pinag-aral ako ng Maynila na libre bilang isang scholar para maging pagkadalubhasa sa jurisprudence. Kaya tawag sa akin, Doctor of Jurisprudence. So, yan lang po aking masasabi. Ngayon, pagdating naman sa issue na West Philippine Sea, ay nagteka-teka muna yung mga senador natin. Ang daming senador natin nagteka-teka. Kasi mga kakampi ni Duterte na dyan, pati si Amy Marcos, pati si Tol Tolentino, si Robin Padilla, marami pa sila dyan, si Lito Lapid, marami pang iba, pakampi-kampi sila. Pero natutuwa ako nung nag-anunsyo naman ng House of Representatives na mag-iimbestiga sila sa gentleman's agreement sa House of Representatives at nagpatawag at nag-anunsyo ay si Congressman Dalipi ng Zamboanga City. So, ang gusto niya mangyari ay imbestigahan si Duterte, papatawag. So, ibig sabihin, it's either way. Kung matuloy man ang Senado na investigation sa gentleman's agreement, o di kaya ang House, kahit alin man sa doon, ay nakakatuwa na. Ngayon, ang tanong, pag pinatawag ngayon ng subpoena si Duterte, sa tingin niyo ba dadalo? Sa tingin ko dadalo kasi takot naman siya maaresto siya. So kung dadalo siya, ngayon, maririnig na ng buong bayan kung paano niya tinraidor ang Pilipinas. Doon na ngayon makakuha tayo ng ebidensya kung pwede pa ba natin siya kasuhan ng treason o hindi. Okay? So, ganun ang mangyari dyan. So, at least, yung issue na sa ICC, talagang mapipilit natin na arestuhin siya kung matutuloy man mailalabas na ng International Criminal Court ang warrant of arrest. So, ngayon, para makita nyo lamang kung gaano kagaling itong inyong senador, pakinggan nyo senador ninyo. Tingnan ninyo. Bakit nyo pa binoto ito? Si Robin Padilla. Ayan.
Yan, dalawa yan. Tolentino, Rubin, oppose Riza's call for investigation into Duterte-China Gentleman's Agreement. PDP Laban Senators Francis Tolentino and Robin Hood Padilla disagree with Senator Riza Hontiveros' call for an inquiry into the Gentleman's Agreement between Duterte and China. Sabi ni Senator Francis Tolentino, I don't think there is. With all due respect, a sound basis for that. Ito naman nagiging matalino itong taong ito, nagpapakabubo dahil kakampi niya si Duterte. Ito naman si Robin Padilla, hindi naman na siguro dapat yan idaan sa public hearing o ano. Eh, ano ba? Alam mo, ang sweldo naman ito, 2 million kada buwan, kada isa sa kanila. Tapos, yan lang maibibigay nyo sa bansa natin. Anak ng... yan, pakinggan nyo si Robin Padilla sa kanyang press conference. Tingnan nyo kung gaano siya katalino. Ito, iakyat ko. Ito yung idolo ninyo na binuto ninyo. Pakinggan nyo. Imposible pong may sinurrender dahil ako nga bagamat yun top secret pero wala naman ng top secret, alam na pelikula na nga yung pinunta ko doon Yung pinunta ko doon sa West Philippine Sea. Siguro pagpapakita na yon na walang binibitawan na teritoryo ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi yun nga yung mission ko Yun nga yung mission ko nung panahon na yun Paano na sasabihin na nag-surrender tayo? Ang mission ko nga nung oras na yun, palakasin ang loob ng mga tao dyan sa mga isla na yan. Nagkwento ka na naman. Mahirap sa'yo, kwento ka ng kwento Hindi mo lang laman naman. Tapos binabaliktad mo yung sinasabi mo nung araw. At hindi lamang tayo pinayagan ng isang kernel na makapagtayo tayo ng milisya. Dahil nung panahon na yon, yun sana ang balak natin gawin, pero kinontra ng isang army kernel. So hindi natuloy. So paano sasabihin na nag-surrender si Pangulong Duterte? Ayan na naman na may gusto mo talaga kampe si Duterte. Kahit anong sasabihin mo, traidor talaga yung amo mo. Ha? Hindi mangyayari. Sir, dapat po ba mag-reach out si Pangulong Marcos kay former President Duterte? Since sinabi naman ni Duterte na open yung lines niya for President Marcos. Alam ko kasi meron talagang mo? pagkakataon na dapat ang dalawang pangulo nag-uusap. Lalo na yung katatapos lang ang termino at yung sumunod. Yan ginawa na rin niya ni Pangulong Duterte nung naupo siya. Pinatawag niya yung mga dating presidente at tinanong niya tungkol sa West Philippine Sea. Siguro ganun din ang pwedeng Kwento ka naman, gawin wali nangyari yan. ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipatawag niya si Pangulong Duterte. Ako naman alam ko anytime na patawag niya si Pangulong Duterte, dadating yun. Lalo na may kinalaman sa ating kasiranlan. So, yan narinig niyo yung inyong paborito na senador, si Binoy. So, ano masasabi niyo? Sulit bang bayad natin sa kanya na 2 million a month, pati allowance na binibigay natin? O ito pang mag-ibang kabubuhan, hindi lang si Bibi mong bubo, hindi lang si Robin Padilla, ito pang ibang bubo. Papakita ko ang ibang bubo. Tingnan natin. Yan. Ito yung mga bubo na iba. Tingnan mo ang kabubuhan. Si Basti Duterte. Tingnan natin siya. Sinabi niya, itong issue ng West Philippine Sea, ganito kasi yan. Propaganda lang yan. Narrative yan na ginagawang istorya para hanapan ng issue ng mga Amerikano ang lugar na yan dahil trade route yan ng China papuntang Indian at Atlantic Ocean. It's not about you being pro-American or you being pro-China. Ang hindi natin gusto dito ay nasali tayo sa away na wala naman tayong kinalaman. Bobo! Walang kinalaman. Binubombahan na nga ang barko natin. Sabihin pa walang kinalaman. Mag-resign ka na ganyan bilang mayor.
Kabubo-bubo. Sayang lang ang mga sweldo ng taga Davao City siya bilang mayor. O, ito pang iba. O, sabi naman ni Duterte dito, tungkol sana, bakit tayo magkipagpatayan dyan sa tubig lang? Itong isang, yan ang mga salita ng mga tao na katanggap ng bilyones mula sa China. Ito naman si Sara, no comment. Bakit ka no comment? Traidora ka talaga. O, sinabi niya, sapat na daw yung sinabi na extensive na paliwanag ni Pulong Duterte na ano bang paliwanag ni Pulong Duterte para sabihin niya na extensive? Ay nako, ang sinabi ni Pulong Duterte, hindi daw niya trabaho bilang Vice Presidente. Trabaho daw yan ng Pangulo at Secretary ng Foreign Affairs. Kita mo naman, ang dami talagang bobo sa atin. Bakit naging nananalo mga ito? Nako, Pilipinas, kailan pa ba tayo magbabago? Tapos ito pang bobo, pasensya na mga makabungbong ipakita akong kabubuhan ni Bongbong ito. Kanina, tandaan nyo, pinuri ko siya sa kanyang achievement sa droga. Pero ngayon, ito, kukontrahin ko siya. Yan, sabi ni PBB on secret agreement, I presented it. Kayo na nga umamin na gentleman's agreement lang ang agreement. Ano ba ibig sabihin ng gentleman's agreement? Ibig sabihin yun, walang kasulatan, verbal lang yun. Kung umaasa lang sa pagiging gentleman mo, natutuparin mo yung pangako. So, kung walang agreement, kasi kinukontra ng iba, talagang walang agreement. Sinabi ni Duterte, walang agreement, pero nabisto siya na meron ko ng agreement. In other words, walang nakasulat na agreement. Kung walang agreement, hindi mo na kailangan I rescinded it kasi pag nag-rescind ka, ibig sabihin, tinerminate mo, nirevoke mong kontrata. At kung nirevoke mong kontrata, ibig sabihin ay valid ang contract. Ang tanging kontrata na ma-rescind o ma-revoke ay yung valid na kontrata na nagkaroon lamang ng dahilan kung bakit mo i-revoke. Ang isa sa mga dahilan dyan ay kung hindi tinupad ng kabila ang usapan ay pwede mong i-revoke. Kaya sinasabi niyan sa Article 1191 ng Civil Code of the Philippines, the power to rescind is implied in reciprocal ones. So, yung non-fulfillment of the obligations in the contract by one party gives right to the other party to either mamili siya, i-revoke ba niya o i-demand niya, tuparin mo. At in either case, kung sinabi niya na i-revoke niya, mayroon pa siyang karapatan maningil ng danyos o damage. At kung gusto niya patuparin, may karapatan pa rin siya maningil ng danyos o damage. So, okay? So, ibig sabihin, if there is no contract at all, kasi sinasabi ninyo, there is no such thing as verbal agreement that can be obeyed or that can be given legal effect in international agreements between presidents of two countries, kailangan nakasulat yan. Kung wala nakasulat, there is no such thing as agreement to be honored upon in the first place. Kung hindi nag-exist, then you have nothing to rescind. Kita mo, from the president down to lahat, mangmang lahat, ano ma-expect mo? Ay, wala tayong magagawa dyan. Puro kamang-mga nang ginagawa. O, ito pang isa, kagaguhan, nagmarcha-marcha pa yung inyong si Kan. Yung Sara nyo tsaka Kan, si Digong. Ayan. Nagmarcha-marcha pa sila. Kasama si Xi Jinping na bunjing din. Gentleman's agreement reached with China. Anak ng tets. So, ginagawa tayong monkey republic. Yan ang problema, ginagawa tayong mga unggoy na hindi marunong mag-asikaso ng bahay natin, ng bansa natin. Yan ang nangyayari sa atin. Kaya, pasalamat na lang ako at nagpatawag si Romualdez at saka si Congressman Dalipi na imbestigahan na. So, ibig sabihin, umaandar naman ngayon ang utak ng paghiganti ni Romualdez sa mga Duterte. So, ito na ngayon. Maghiganti sila sa pamamagitan ng pagpatawag kay Duterte sa House of Representatives. Yan na yan.
Payag ba kayo dyan? Ako, payag ako dyan. Bakit hindi? Oh. Eh, baka maunahan pa ng House of Representatives ang Senado. Oh. So, yan, at least, gumagana din sila. Pasalamat tayo, nag-away-away mga yan. At meron tayong makukuha na kakampi. So, yan yung makon dyan. Yan yung lusot natin. Tapos, ang nakakahiya, pinag-usapan ang Pilipinas sa buong mundo. O ito, balita ito sa Indian Times. Kakahiya talaga. Kaya nalaman ng buong mundo ang kabubuhan ng ating presidente. Kabubuhan ni Duterte. Kabubuhan ni Robin Padilla ng senador natin. Nakakahiya. Malalaman ng mundo, mga ganun pala senador nyo, mga bobo. Ay naku, nakakahiya. At tingnan mo yung balita dito sa Kwan. Sa abroad ito na balita. Oh. Ano na ngayon ang mangyayari sa Pilipinas? Ang balitang ito, Indian Times. Oh. Times of India, ang pangalan ng dyaryo. So, yan. Sinakabalita sa India, no? South China Sea deal with Xi Jinping. Why ex-Philippine President may face treason charges. Oh, binalita na. Nakakasuhan na ng treason si Duterte. Ay, kabuang. So, ngayon, ano pang idudugtong natin dito? Gusto ko bigyan din ng pagpugay si Risa Hontiveros kasi kung hindi siya nagiging masigasig, kung hindi siya naging matapang, ay hindi na makakasuhan itong Kibuloy. Okay? So ito ngayon si Kibuloy. Pasalitain natin si Risa Hontiveros. Ayan. I-play natin. I urge the new PNP chief, Police General Romel Marbil, to step up. There could be a failure of intelligence if it's taking this long to locate the whereabouts of Kibuloy. 2 warrants of arrest na ang na-issue, pero hindi pa maaresto. Together with his private army, Kibuloy is a threat to peace and order in the country. Kibuloy is armed and Ako rin, pinanabagan ko na dapat arestuhin na rin. Bakit walang ginagawa ang PNP at saka NBI? Parang humina ang inyong galaw. Arestuhin nyo na si Bantag. Ha? Arestuhin nyo na si Bantag. Yan ang aking pakiusap sa inyo. So ngayon, dadako tayo. Pagkatapos niyan, pupunta tayo ngayon sa tinatawag na pruweba. Ito, mga kaibigan ko, kababayan ko, kayo po na mga maka-DDS, maka-BBM, huwag na po kayo magmamayabang. Bakit? Bakit? Lumalabas sa pinakabagong survey ng Okta Survey, 31% na lang ang naniniwala kay Bongbong. Ang kay Duterte naniniwala, bumagsak sa 20%. So, yan. Tingnan ninyo. So, anong ibig sabihin yan? Ang ibig pong sabihin yan, 31% bumagsak na. Ang tanong, ilan ba ang hindi sumusuporta sa Duterte o sa kay Bongbong? Ayan, 29% at saka 15%. At saka 4%. So ilan yan? 4 plus 29, 33 plus 15, that is 48%. So mas marami na ngayon ang kumukontra na mga Pilipino na kumukontra kay Duterte at saka kay Bongbong. Hindi na sila naniniwala dyan. Kaya kayo na mga maka-DDS, kayo mga maka-BBM, alam nyo na mali naman, pinapalakpakan ko rin si BBM, gaya na kanina, dahil sa kanyang achievement, na nakahuli sa pinakamalaking huli ng droga, at naging, natuwa pa ko sa kanya at walang namatay. So ngayon ganito, ito lang ang katibayan po, kaya tayo mga naniniwala na mali ang ginagawa ng Duterte at BBM at Gloria Macapagal Arroyo, ay ito na po ang pruweba na makapagbibigay po ng lakas ng loob sa ating lahat. Tingnan mo 48%. 48% ng mga Pilipino, ibig sabihin sa kada 100 million na Pilipino, 48 million ang ayaw na kay Duterte at ayaw na kay Bongbong Marcos.
So, ibig sabihin, ito ni mga tao na mad. Anong mad? Galit. Mad. Mga taong mad? Ibig sabihin, mga taong ayaw na kontra kay Marcos, Arroyo, tsaka Duterte. Yan mga mad. Oh, kita mas marami na. Tingnan natin. Sa Metro Manila, ay ang nagkagusto pa kay Bongbong ay 43%. Medyo mataas pa. Ang kay Sara, ang nagkagusto ay 14% na lang. Pero ang kumukontra sa kanila ay opposition talaga na very strong opposition ay 4%. Tapos ang hindi na nasuporta ay 23. So 23 plus 4, that is 27%. Pero yung hindi na magtutulong sa kanila ay plus 15. So 27 plus 10, 37 plus 5, 42. So ibig sabihin, halos pareho sa NCR. Sa 43 ni Bongbong, 42% ang kontra sa kanya at saka kay Duterte. So sa balance of Luzon, mataas naman ang kontra. Ang kontra naman is 33 plus 25, that is 58 plus 3, 61% ang kontra kay Duterte at kontra kay Marcos. Sa Visayas naman, ang kontra kay Marcos at Duterte ay 5 plus 35, that is 40 plus 3, 43%. Ang pabor kay Marcos ay 38% lang. Pabor kay Duterte sa Visayas ay 18% lang. Sa Mindanao naman ay lumalabas na ang kontra kay Duterte at kay Marcos ay 5 plus 21, 26 plus 4. Sa Mindanao to 26 plus 4, that is 30%. Si Bongbong Marcos naman ay 17% lang ang may gusto sa kanya sa Mindanao. Pero malakas pa rin si Sara sa Mindanao, 53%. Hindi bali na, malapit na yan maubos si Mindanao votes kay Sara. Tapos dito naman sa socio-economic class, sa mga pangmayaman, sa mga mamayayaman, ilan ba sa mga grupo ng mayayaman ang ayaw kay Marcos at kay Duterte? Ito, 26 plus 28, that is 54% plus 4, 58% ang ayaw. Ang gusto naman kay Marcos sa mga mayaman, siguro itong mga kumikita, ay 27%. Ang gusto naman kay Duterte, 14%. Pagdating naman sa D, mga middle class ito, ang kumukontra kay Marcos at kay Duterte ay 29 plus 4, that is 33 plus 16, that is 49%. Ang kagusto kay Marcos ay 32% lang. Ang nakagusto kay Sara ay 19% lang. O yan. So pagdating naman sa pinakamahirap, itong tumatanggap ng ayuda ng mga klase ng mga Pilipino, 30% ang nakagusto kay Bongbong, 30% ang nakagusto kay Sara. Pero ang ayaw sa kanilang dalawa ay 7 plus 30, 37 plus 3, that is 40%. So nakita nyo na, at least tayo na kumukontra, lagi nang ako nagsisiwalat ng katotohanan, ay mayroon na tayong tagumpay na nakuha. Marami na pong mga Pilipino ang mulat na ang mata. Kasi hindi rin po ako naniniwala na yung mga talagang tinatawag na talagang matigas ang ulo na hindi naniniwala kahit anong ebidensya. No amount of evidence can convince what do you call that? A rabid supporter. Ito na ngayon ang katibayan na lumiliit na ang mundo nila, na lumalaki tuloy ang pag-asa ko na mananalo ako pagka-senador sa 2025, sa May 5, 2025. Kasi mas marami na ngayon ang ayaw sa kanilang dalawa. Okay? Magandang umaga. Duterte, BBM, Ruben Padilla, Kibuloy. Sino pa? Si Pulong Duterte, si Baste Duterte, Sara Duterte, si Tol Tolentino. Nako. Tapos Anselma Barani, hello Dr. Toto Tony Kasing, wish you the best. Danilo Bayeta, Duterte pa rin ang magbabagi dyan. Ay, hindi na magbabagi ito. Talo na siya sa survey. Okay, magandang umaga na lang sa lahat.